Hello, what's up mga kabikeries? Another day in paradise. And for today's video, kay wala man tayo customer karong adlaw, kalingawan nato ning atong baby no, baklas. So nagbala ko nga i-repack ko ni siya karong adlaw kaniyang rehab. So usually every 6 months ginato na siyang ginabaklas no, tas gina-regrease. Pero kay medyo busy man ta karong panahon na, so nasubraan gyud gamay og mga 8 months no. So kaning naka-builo ta gamay, nakakuha tag panahon, so ato na siyang gitrabaho. So first step, atong gibaklas ang chain, tas atong gibabad og kaning diesel no, kamo ni atong degreaser kaning diesel kay mas nindot gini siyang based akong experience no, mas nindot jud ang diesel nga pang hinlo sa atong mga pisa sa atong bike no. And then next, ito nang gibaklas ni atong ligid. And then gibaklas po nato ni atong rotor no sa rear kay para dili siya makontaminate no. Or matalsikan sa atong mga degreaser nga gigamit no, like diesel or kaning WD-40 nga mga degreaser. And i-set aside na lang po nato na, and then direnta mag-proceed sa cogs ng tanggalon na nato ni siya. And pagkaibot na to sa kag, so kaning yang prehab ani kay ibot-ibot ra man ni Hasins Pro 7 man ni siya, so dali ra na siya ibton. So ni siya status no, sa atong prehab hugo kayo. Kailangan lagi siyang hiluan no. Sige, ato na ni siyang baklason. Kuhaon na to ni. Tapos atong i-check ang bearing sa hub body. On-check ko natin sa prehab ng bearing no, kung okay pa. Tada, naman na siya no, kondisyon niya no. Hugo kayo ito yung mga teeth dito. Kailangan lagi hiluan ang bearing. Murag planong tanan ko na siya baklason pero murag okay pa man. Kana siguro nato ani light lang repack og grease no. Dili na natin siya tanggalon, balik kuhaon na nato ning lid ani kaniya mandiri na nato siya grasahan. Apil to sa pikas ug kani po siguro kay murag sa tan-aw na ko murag okay pa man, wala man po siya alog. So buhaton na to ani ato ning tanggalon ng mga poles no, tapos hiluan, pag maghinlo, grasahan, man fights, tao na rin balik. Same ani. And then proceed na ta sa cleaning no. So before na to siya applyan og grasa, kailangan na to siya hinluan una no. Para makuha tong mga kalawang ug namang ganing nga namuo sa loob sa iyang mga bearings no. And at the same time, malimpyuhan po tong mga previous nga grasa nga nabutang diri mga namuo diri no. So kugaw na to siya nga grasa, so kailangan lagi siya hinluan. Og rinyuhan og fresh nga grasa. And at the same time po nato pong gibaklas iyang mga poles ug springs no, tagsa-tagsa para mahinluan po siya kapil no. Para po ma-check nato ang tension sa spring and ma-check po nato kung nanabay corrosion nga nag-occur sa iyang mga surface no. Nga condition parts pa ni no. Ano. So sa pikas po ng bearing, good sa pud kay ang ano no, wala ko siya alog ako nang gi-check kanina. O gatong buhaton na ni, ato lang ni siyang sprayhan og WD-40 no, para ma-penetrate to yung mga suksok dito kay dili na to siya tanggalon. So sunod na nato ni siya tanggalon og by the time nga mag-ilis na tagano no, kaning bearing kay para mas easy ang ano no, ang trabaho no. So make sure lang nato nga mauga ni siya og tarong para dili pud maapektuhan natong grasa nga ibutang no, kay simpre natural degreaser man ning ano, WD-40. So kailangan ginato ni siyang kung butngan nato ni, kailangan nato siya ugahon og tarong. Ana, so sige, let's go. Babad lang natin siya kadali no, para ma-penetrate itong iyang susunod no. Mamaya na to ugahon o hinluan. And then while nakababad ang prehab sa WD-40 nga itong i-apply, so dire na po ta magtira sa hub body no. So kaning sa iyang drive side nga bearing atong ibabad, and then next ang iyang non-drive side nga bearing ato po siya ibabad og WD-40 para ma-penetrate itong mga suok-suok niya no, para mahindlog siya tarong. And then after nato ma-make sure nga uga na jud ang iyang mga bearing, free na siya sa degreaser nga WD-40, it's time na ma-applyan na nato siya og mga grasa no, kaning fresh nga grasa. And then after nato ma-applyan, so it's time na ibalik na nato ning iyang mga lead no sa iyang bearings o kaning iyang mga cover. And then i-assemble na nato balik kaning iyang mga springs ug poles, and then katong iyang lock sa iyang spring ug poles para dili siya mahulog. And then next ato nang applyan og grasa kaning drive side ug non-drive side nga mga bearing sa iyang hub body. And then after nato ma-apply ng grasa, ipangbalik na po nato ning lead niya or cover sa mga bearings no, para paprotektahan ang bearing sa mga buling-buling no, para dili makasulod ng mga hugaw-hugaw. And then next, pwede na nato ikabit ang iyang prehab no sa iyang hub body. So dili na nato kalimtan ang spacer aning Hasins Pro 7 nga ikabit kay ug dili nato siya makabit, magka-problema gyud ang kaning coasting or kaning free wheel sa tong hub no. Ano siya yung tingog oh. Ilom na kayo. Wala ko maggrasa. Maugaran ng dunggan. Kasi yung gamit. Muklog na po na. Kailangan wala ni grasa na ugan na rin muklog na yung tingog. And then before nato ikabit kaning cogs, so hinluan sa po nato ni gamay no, kay naa naman ta diri, kailangan pa nato hinluan po ni siya para beautiful ang iyang result no.
Ana lang gud gamay-gamay toothbrush, kana brush para mahindlo lang gid ang iyang mga ngipon no, para katong yung mga kiki mga tanggal no. Nya para po ni paggamit na nimo dili na siya murag naibalas no, kay nahindlo naman siya so smooth na iyang dagan. And before nato ikabit ang iyang kag sa iyang prehab, so kailangan po nato grasahan ni iyang prehab no, kay para maiwasan pud ang kaning corrosion and kag bite no, and then para po ma-lubricate siya no. And then next step, kabit na nato ning rotor. The same time, hinluan na po nato niyo. Iugaw na kaya itong RD. Huwag ni, marag pulihan nato niyang puli sa likod. Kaya marag, na ni. Bagol na kayo. Kung pwede, pulihan na po nato ni itong extra nga plastic. Kanirelisa na ito gano. Itong 13 teeth nga ano, alloy. Ana. Eh, wala na gino. Wagol na kayo. Ito muna siya ito ipuli no. Diri sa baba. Malikan eh. Ingat yung ipuli diri sa may taas niya ano, mapuli. So kani ano pa ni, second hand lang siya pero all goods to ni, kay bago pa man ni. Ayan. Naduha. Gikan ni siya sa ano, gikan ni siya sa A7 nga RD no, sa tong customer hinatag ra pud niya ni. Salamat si mga idol. So tara ikabit na nato ni. Okay. And then after nato mabaklas ang iya mga lumang nga puli, so ikabit na nato yung bago. So kaning isa kay silver bearing man ni, so ato siyang kuha sa ang lead ani atong gibutangan og grasa gamay no, si atong tapapan og grasa kay medyo gamay ra man jud ang grasa ani sa maker no, so kailangan jud tapapan para dili po dali mauga. And then largo kabit na rin nato no kaning mga bago nga puli. So natao naman nato ni. So next ikabit na nato ning wheel set no. So fire, let's go. So next ato na ikabit ng wheel set. So hapit na kita mahuman, gamay na lang yun, gamay na lang. So before nato dai gikabit ang chain, so ato sang hinloan di po ni chain ring no, kay para pod dili pod matakdan og kahugaw ang atong chain no. So bago ang hinlo atong chain, so kailangan pod bago hinlo po ni atong chain ring. So nana gamay brush sa atong chain para matanggal ang iyang mga kik pod. So kamulong babad na siya sa diesel no, para dali ra ang proseso. And then after trapo na tanaw para mauga ang iyang mga diesel no. Ugo na to siya gamay para diretso na ni siya kabit. So kana ikabit na nato ang chain, and then nato nang ipalusot sa iyang RD. So make sure lang na tama ang iyang passage no, iyang path kay para di pud magkabirya. So ikabit na nato ni missing link, and then fights na, humana. And pinaka last step, applyan na nato ang chain lobe para smooth na gid ang dagan ani no paggamiton nato. Alright, fights na ni. So naman ra ginato og ano, ripak ni atong rear hub. So nagilis pud nagpuli. So nahinloan pa nato ning chain. Hinlo gamay sa chain ring. Right sa ni. So kaning BB nga bearing, kanang front hub nga bearing, ug headset bearing sulod na po na. Kaya gikapoy nako. So thanks for watching guys. Bye-bye. Alright.